Natin ka, siyempre si Mayora din, masisira din siya sa atin. Perwisyo ko yung alaman, sir, yung kinukuha ko. Produkto nila kasi, matitigas ang ulo po nila, sir eh. Maghanap kami ng pulis, hindi tutuluyan. Yan ang gagawin. Ayan, good morning sa ating lahat. Narito tayo ngayon sa Barangay 105. And so magmi-meeting kasi ang DPS at yung mga nagbi-business dito sa Road 10 kasama ang ating kapulisan, kasama yung iba't ibang barangay dito na nasasakupan ng Road 10. Ayan, kasi nga lumalala yung problema rito sa Road 10 natin, 'di ba? Alam niyo yan, araw-araw tayo nag-aakot, araw-araw talagang mayroong mga nakatambak. So nagpatawag po ng meeting si Sir Jonathan Garzo, ang DPS Director po. Ayan, para masolusyonan nga itong problema rito sa Road 10. Ayan. Sa adikain ng ating Manila City Government na maging maayos at malinis, 'di ba? Iwas sa sakit ang mga residente, kaya nagkakandak po ng meeting nga ngayong araw dito sa Barangay 105. Ayan. Same time po sa lahat po ng mga barangay officials na nandito at yung iba pong stakeholders. Lalo na po sa ating mga kapulisan. Okay, ito pong siguro naman po hindi rin sa inyong kaalaman. Nakikita naman siguro natin araw-araw yung problema po dito. Si Mayora po may special order na po sa akin para linisin po talaga to. Kasi ang nangyayari po, parang ito po ay nagiging showcase ng kadugyutan ng Maynila. Diba? Hindi po maganda. Kahit po sa inyo mismo, hindi maganda. Sa mga barangays na nakakasakop dito, hindi nagiging maganda. Kung napapansin po ninyo, na ano rin po ni Kapitan, minsan may mga foreigner pa po na pumupunta para kunan, videohan po yung lugar na pinapalabas po nila. Kailangan alisin po natin na nagiging tourist attraction, ika nga itong area nito, patungkol po sa kadugyutan po. Hindi po maganda. So, kaya nga po, nagpatawag kami ng ugnayan na ito para talaga matapos na po natin yung problema. At hinihingi ho namin yung tulong ng bawat isa. Okay, nandyan po yung kapulisan. Yan. Hello. Okay. Tulad po ng sabi ko, kailangan na ho natin alisin yung stigma nung Mel Lopez Boulevard po na naging naging showcase po ng kadumihan ng kadumihan ng Maynila. Hindi naman po natin maayos to, hindi namin maayos to kung on our part lang. Kailangan ho ng pagtutulungan ng bawat isa. Sa aming parte po, sa barangayan, kapulisan, yung mga junk shop owners at yung ibang mga mga naghahanap buhay ko na sinasabi. Hindi mo namin pinitigil kung ano mga hanap buhay na meron kayo. Ang kailangan lang natin is ayusin. Kasi parang dating po nagiging anarkiya na po sobrang dami na po ng basura. Tuwing dadaan po si Mayora, laging magme-message sa akin, laging nagme-message sa akin na yun nga po, hindi pa kayang linisin ang Mel Lopez Boulevard kasi for so long, yan na po yung problema. Nasabi po ng dating naging district manager din po ng District 1, si Sir Gerald Castaneda, there was a time naman po na naging maayos, malinis po yan. So kung nagawa po dati yun, pwede namang ibalik Hindi lang ibalik, mas mapalinis pa po natin. So yun nga po, kailangan mo namin ang tulong ng bawat isa. Unang-una po, sa junk shop owners po, alam naman po natin, tutusin, wala po naman kayong permit po dyan. Di ba? Karamihan po dyan. Dapat kayo po ang mismo nagpo-police ng mga tao po ninyo, pati yung mga umuuha. Kasi nangyari, lalo na Center Island. Pati yung kalsada, ilang lanes na yung inuupa. Diba? Ako personal ako umiikot lagi dyan Lagi ko kasi kung bumababa. In-observe ko yung nagiging sistema, ang dahilan ng mga kalat. Isang problema po talaga yung mga junk shop owners natin. Tulad ng sabi ko, hindi ho
ayusin natin. Kasi kung hindi po ninyo ayusin, we don't have any recourse. Ba't gagamit na po kami ng kamay na bakal? Makipagtulungan po kayo. Yung District 1 po namin sa pangunguna po ni District 1 Manager August Vix, si Sir Vix, mag-ano ho lagi kami ng environmental violation po sa patuloy na magkakalat yan. Tuloy-tuloy naman nata Vix ang ano nyo di ba? Nakikita ko walang ano, hindi ho kami para maging tagaligpit, lagi tagalinis ng kalat nyo. Dapat kayo po mismo. Kasi kayo nagninegosyo dyan, kayo nakikinabang. Kayo sana ang maglinis. Okay? Yung sa mga barangay naman po natin, nakikiusap po kami, sana kung mayroon pa tayong mga manpower, yung mga sweepers natin, and mga tanod po, kahit yung labas lang po ng area, tulungan nyo rin po kami. Pati po yung mga tanod sana kung may mga constant po na na umiikot din, tulungan niyo po kami kasi para sa inyo din po to. Di ba, hindi tayo napupulaan din na yung area po natin madumi. Yun pa po, yung mga problema natin dito is scavengers Yun yung mga kulit talaga So, hinihingi namin yung tulong ng kapulisan. Dati kasi kaya nagiging yung wala talagang mga scavengers masyado, may mga natatakot dahil may nakaposteng kapulisan. So, hinihingi namin naman yung tulong na yon sa ating mga kapulisan para mag-poste na po ng mga tao talaga. Kahit siya naman kayo na nag-usap kami, si Kapitan naman na aminado at gusto niyang malinis din talaga. At of course, malaking factor din po dito yung UNEL. Na sana yun talaga araw-araw malinis natin. Kasi ang problema natin, magmula dun pagbaba ng Delpan Bridge hanggang sa talaga, ang dumi po, lalo na sa Center Island. So ito pong ugnayan na to, initial lang naman po to. Next implement na natin, pero may pag-last po tayo, ugnayan, kasama na po yung iba po concerned agencies. Ito yung mga immediate lang po muna para alam nyo, titingnan muna natin yung magiging resulta at pag na-mobilize na rin ang ating kapulisan yung mga ipoposte nilang tao. Isa pa po kasi problema, madilimata yung lugar po, di ba? I-request din po natin sa city engineers, sa city electrician's office na malagyan po ng kaukulang lighting system po dyan. Siguro po maganda tayo, open forum para malaman, baka kayo may mga suggestion para matugunan po natin, masolusyonan po natin yung problema pong kinakaharap natin pagdating po sa basura po dito. Siguro ibigay ko muna, Kapitan, ba may sasabihin po kayo? Open forum na lang po tayo. Baka mayroong mga katanungan po, na lang. Sige po, start po tayo. Mayroon po bang magtatanong para? Si Chairman Lenny Reyes. Magandang umaga po sa inyo lahat at ang aking mga residente. Alam niyo po, hindi kami nagpupulap sa kanila. Sinasabi ko nga po sa kanila, hindi masama ang maghanap buhay. Huwag nating aayaan na kabalandra yung ating basura doon sa highway. Alam niyo po, ako po mismo, kung meron lang talagang tapunan, tatanggapin lang sa dam site area, ikakarga ko lahat sa trako para doon ko itatapon lahat ng mga produkto nila kasi matitigas ang ulo po nila, sir Ako'y nakikiusap sa kanila. Sabi nga po, hindi ko naman sila kayang pakainin ng pamilya nila. Sana magtulungan. Alam niyo naman po, nagmumula sa north, bababa yung mga bisita rito nakikita. Sino po napupulaan kami? Pangalawa sila. Sana man po, magtulungan tayo. Kasi hindi po natin siyempre si Mayora din, masisira din siya sa atin dahil di sa ating kagagawan. Hindi masama maghanap buhay, naghanap buhay din ako, pero ilagay natin sa tama yung sarili natin. Kahit anong gawin namin, kung hindi kayo makipagtulungan, wala kami magagawa. Anong dapat gawin natin? Sinabihan ko na nga si Sir, kinausap ko na siya. Nung isang araw, bago nga-assign si Sir dito, Sir, tulungan niyo ako. Ipakikita namin ang tama. Pero sana naman po, sa inyo magmumula. Kahit anong gawin namin, kung
lang kayo na mag-aanak boy tapos magdadaldal kayo dyan. O si chairman, binabayaan kami. Sa iyo ang kapabayaan, hindi kami. Tulungan nyo kami. Pati kalsada, sinakop niya, ginawa nyo ng parkingan, ginawa nyo ng tambakan ng basura. Sino mo una-unang masisira? Si Mayor, si Chairman. Hindi naman po kami nagkukulang. Meron tayo ebotanon, 10 gabi-gabi. Hindi po natutulog dyan. Tingnan niyo po hanggang alas 12 hanggang madaling araw nandyan yung ebotanon. Siyempre, 10 lang yan. Ilang kayo nagtatapon ng basura dyan at mga bag, yung malalaking sako, binabalandra nyo sa kalsada. Ipasok nyo sa loob. Lagi ko sinasabi sa inyo, ipasok nyo sa loob yung mga bandang malalaki. Hindi naman po kailangan ilalantad nyo sa kalsada. Kasi ano po yan nakaka-istorbo sa kalsada. Ang sakit sa mata. Minsan po, linululok ko na lang sinasabi, nasasaktan ako Pero sana po, maintindihan nyo ko. Ilagay natin sa isip, kung 10 beses kami nagsasalita, kayo mismo gagalaw. Magtutulungan tayo. Nandito ako, pwede kong bombayin ng bumbero yan. Ilang beses na ako nagpabomba dito, katulad doon sa lalim ng tulay. Kaya pa po sir, ang pinakikusap ko yung Alin Tindera, hindi po nakakatulong. Nakaka-istorbo po doon. Taguan ng snatcher, papunan ng mga basura, tinataguan po. Salamat po sir, yung aking yan na isang lugar kung saan area nalagay. Kahit anong gawin namin, kami po ay tutulong kung sila makipagtulungan. Kung ayaw nyo, nandito si sir, pasensyahan po kayo. Yun lang po ako nasasabi. Kahit magalit kayo, kahit hindi nyo iboto, okay lang. Kung ako'y masisira. Hindi ako tumayo nito para sirain ang buhay ko. Nagtatrabaho ako para sa sarili ko. Kung ano may kagaganda ng barangay, gagawin ko. Pero kung masisira lang ako, bababa ako dito. Hindi man ako nagugutom Pakiusap ko lang sa inyo. Hindi ako nangingi dyan kahit piso. Kahit harap kayo, nangingi ba ako sa inyo kahit kumakain kami dyan kahit tuyo, kahit anong ulam dyan, pinagsasaga namin. Hindi ako nangingi sa inyo dyan kahit sino sa inyo. Kaya ko, pero hindi ko ginagawa. Dahil gusto ko, pantay ako lumakad dyan. Gusto ko, ayusin lang natin yung dapat natin gawin sa sarili natin. Sana maintindihan niyo sinasabi ko. Itimon nyo sa isip nyo mga pinagagawa nyo dyan sa highway na. Gawin natin ang tama. Nakakasakit. Hindi ako sa barangay para magtrabaho. Hindi ako nangingisay ng pera sir sa totoo ko. Kahit piso, ilang taon na ako naglilingkod. Hindi ako nangingisay nyo. Hindi ako namumulekta sa inyo. Kahit piso dyan, pag-tanong kayo, pag-interview kayo kung ako'y nangingisay sa inyo. Gusto ko lang sa inyo. Gawin yung tama. Yun lang po. Ako masasabi sir. Maraming salamat po. Si sir, may ano po yan? Si Kagawad Conde. Good morning po. Magandang umaga po sa ating mga bisita, lalong-lalo itong mga junk shop owner. Ako po, ang aking committee po nasa sa Clean and Green. Sa totoo lang po, halos magdamag na po ako. Nag-aabang dyan sa kalsada. Alam po ninyo, kung hindi ang hapil ang 105, wala akong basura kung tagalit rito lang sa 105 lang ang magtatapon ng basura. Kasi kaming 105, kami ang natatapunan ng basura dahil nandito ang dam site. Lahat ng barangay galing dito sa Delpan, dito dumadaan sa amin. Pag nakakita na may kaunting itatapon basura. Kung sa amin lang, wala akong problema. Kaso, pag nagbabantay rin po ako, may mga dadaan, may kasamang bata. Kung ano-ano, kagawad kasi para lang pagkain ng mga anak namin, pambili gatas. Sa totoo lang, sobra-sobra na po. Alam niyo, sa totoo lang ako, yung sinasabi ni Chairman, totoo po. Kung walang mamimili ng junk shop dito, walang kaming basura rito, sa totoo lang. Kaya sobra-sobra na rin ang ko dyan sa mga junk shop na yan. Sinasabihan sila, ang nakaharap dyan sa highway na junk shop, dapat kayo mismo mag-ano ng mga tao dyan, na kayo ang na huwag tatapunan ng basura. Kayo yun rin may kasalanan dyan Kaya kami, bago kami matanggal
tutulang. Yun ang inaano ko sa ano. Mag-ano kami ng pulis, hindi tutuluyan. Anong gagawin namin? O anong ano namin? Huli ng huli kami, baliwala lang. Pabayaan na lang namin yan. Wala, ano lang kayo, sasakripisyo kami, mapapasama pa kami sa ano ng mga tao. Ako sa totoo lang, sinabi ko naman noon pa, wala akong kinikilala mga kaibigan pag mali. Wala akong kinikilala kahit mga kapatid ko. Pag mali, wala tayo pag-uusapan na ron. Kaya mga kaibigan, nasa inyo ang may ano dyan, kayo mga may junk shop dyan. Kasi kayo namimili, nasa hanap buhay nyo yung junk shop. Kayo dapat magpatupad dyan, nasa inyong harapan, magbantay kayo ng bawat tao nyo dyan sa ano. Para walang ano. Sa totoo lang, hindi kumikita ang barangay sa inyo. Totoo talaga yun. Ayaw ko kung sino bang, kung meron man, sabihin nyo sa amin para malaman namin. Nahihirapan na rin ako. Sa totoo lang, hindi ko kaya na yung ano. Gusto ko nga mag-resign na dyan sa Clean Green na yun. Kaya lang, inatang sa akin ng mga kasamahan ko para ako dahil kumbaga sa ano, medyo kahit pa paano, mayroon ako, may natatakot sa akin. Kaso pinagtatawanan na lang ako ngayon hindi ko na kaya, maghabol ako, hindi kaya ko habulin mga bata, tatapon, utosin mga bata, tatapon. Tapos, hindi mo makulong, mga malilit yan. Yan ang gagawin namin. Kung makahuli kami, sa totoo lang, may napapahala ko lagi halos araw-araw dyan, sa basurahan na yan. Pero ano magagawa namin, hindi namin na talaga kung ganyan kami lang mag-ano sa barangay. Kailangan magtulungan, hindi lang ang barangay, hindi lang mga tanod, dapat pulis maging kamay na bakal na rin tayo. Yun lang po, maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Kagawad Conde. Any suggestion or reaction doon sa junk shop owners natin or doon sa mga nagtutulak ng kariton? Baka meron po kayong question para mapakinggan po rito sa meeting na to, masolusyonan po. Para yung problema po, magawa natin ang solusyon. Maging malinis na yung road din natin. Ito po, si Kagawad Aliman. Isa pong magandang umaga sa inyo lahat, mga bisita namin na narito, lalo-lalo na sa ating mga kapulisan na narito ang maging katulong namin upang mga malinis ang aming kalsada rito sa atin. Ang masasabi ko lang po siguro, ganito po, tayo mga junk shop owner, tayo nakakakita dyan. Kasi nagkakaroon talaga ng dumi dyan sa kalsada na yan sa Mel Lopez. Dahil yung nagpipili sa harapan ninyo, walang ibang pinagtatapunan dyan rin. Kung tayo mga junk shop owner, tayo rin ang magsasabi, o sige, silupin nyo ng maayos yan. Para hindi po magkalat kung saan itinatapon yung mga basura. Sa totoo lang, yung basura na yan, nanggaling sa ibang lugar, napakalayong lugar. Dadalhin dito, pipilian yung good, yung ibibenta sa harapan nyo mismo. Pero kung kayo mismo may junk shop owner kung may mimili, kayo rin magsasabi na huwag nyong iiwan dyan, hintayin nyo yung truck para maitapon ng maayos, hindi magkakalat yan dyan. Sa tulong ako po ang may committee ng peace and order. Ang dami na po namin nahuli dyan, kaya nga lang minsan sa totoo lang nakakaawa yung mga nahuhuli. Kasi, siyempre may pamilya rin yan. Yun ang pinagkukuhanan nilang kanilang hanap buhay. Yung pagkain ng kanilang, ng kanilang mga pamilya. Kung tutuloy yan minsan, iiyak kay chairman. Chairman medyo mababang puso. Pagbibigyan. Pero minsan, sa totoo lang, nakakaano na rin minsan bigay ng bigay. Hanggang kainin ng buong kamay yung pagbibigay. Pero nung tayo, mga junk shop owner, magtulungan tayo, barangay at mga junk shop owner, siguro nilinis ang lugar na yan dyan. Kahit na walang pulis, kahit walang tanod, kung tayo mismo sa sarili natin may disiplina tayo, maniwala kayo sa akin, magiging makikita natin ang lugar na yan yung malinis. Kung tama ang ating segregate ng ating mga basura. Unang-una yung mga ano talaga, yung mga nagdadala ng basura, yung mga naghahakot. Minsan nga, nagkaroon ako ng kaaway dyan. Nagpipili, sinaway ko, nagalit pa sa akin. Binato pa ako ng kahoy. Ay muntik-muntikan na tuloy siya mabugbog. Kasi maraming mga nandoon na nag-standby. Siyempre, alam naman pabayaan nila yung kagawad nila na nagsasaway ng tama, di ba? Kaya minsan sa totoo lang, tayo mismo sa ating sarili, ilagay natin ang disiplina natin sa sarili natin kung may disiplina tayo. Alam ko,
suggestion po sa mga stakeholder natin, dyan sa may-ari ng mga junk shop or yung mga magkakariton, baka meron po kayong suggestion para masolusyonan yung problema. Sige, huwag kayong mahiya. Si Didi Treyeso hindi nahihiya. Any question po? Any suggestion? Sige, magsalita. Si Chairman Ipon. Ito po, si Chairman Ipon po. Hello, thank you. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na sa ating mga magiging na kapulisan sa pamunuan ng DPS. Sa Lionel, kasama kapwa ko barangay official, magandang umaga sa inyo lahat. So, ako barangay 101 ako eh. May jump shop din mga kami. Pero hindi ko pinakukulong yung mga nahuhuli ko. Kinukuha ko kalakal nila. Tumayo ako rito para siyempre gusto ko rin makatulong kung pwede yung suggestion ko na noon ko pa lagi binabanggit. Bago lahat, magpapasalamat ako sa DPS, sir, sa inyo na yung request ko na pick up trend para wala tayong basura sa 101. So par ngayon wala na, malinis. May bantay ako sa nagtatapon, malinis na. Ang request ko panahon pa ng Mayor Era, natagdagan natin yung sweeper along Melocos Boulevard. Kasi kung kalinisan po ang hanapin natin para magmayos yung R10, kaya naman eh, mag-clean up drive tayo, malinis na eh. Ang problema lang, wala kulang yung sweeper. Kami may sweeper kami, magkano lang allowance yung sweeper namin. Kaya lang yung dami ng alikabok na napupunta sa barangay namin, hindi kaya namin linisin. Tapos pangalawa, parang wala nagmumonitor sa R10. Hindi ko alam kung sino dapat nagmumonitor. Kasi pag pinicturean mo yan after mag-clean up drive, malinis. Diba? Pero hindi ko alam kung may nagpipicture sa inyo kung paano siya i-maintain. Talagay ko yun ang kulang eh. Tapos yung junk shop, alam naman namin na may halapuhan niya yan. Nakipagtulungan dapat kayo. Kami, hindi ako nagpapakulong. Kasi gastos yun eh. Patakulong na namin yung tao. Kabarangay namin, magagastusan pa kami. Binipisyo ko yung kalakal, setter, kinukuha ko. Binawasan ko yan. Kaya yung mga junk shop sa amin, nagtatanda. Yung nagbibenta sa inyo, pagsabihan nyo rin. Kasi kawawa naman yung chairman nyo rito. High blood dyan. So yun lang. Tapos alam ko naman, yung kapulisan natin, lagi naman nandyan para tumulong. Nalalapitan din naman namin sa, kaya maraming salamat din sa tulong nyo, sir. Lalo na sa barangay namin. Kasi pati jumper boys, pati bata, pinapatulang ko eh. Kapag walang nagsusunog sa gitna ng island. So yun lang, maraming salamat. Sana mapagbigyan yung request ko. Panahon pa ng Mayor Erap, dagdagan yung sweeper sa R10, lagyan yung monitoring yan araw-gabi. Tandaan po natin, malinis yan. Thank you po. Maraming salamat po, Chairman Ipon ng Barangay 101. Ina-acknowledge ko nga po pala yung supervisor na Lionel, si Mr. Aling Buzon. Pwede pong maringgan yung side nyo noon po sa panig ng kontraktor ng Maynila, Lionel. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa parte naman po ng Lionel, alas lahat nakilala ko naman po eh. Pinakamaganda siguro sa umaga kasi gusto nila alas 6 pa lang malinis tayo. Bibigyan ko kayo ng truck basta maluwag lang. Kaya lang hindi ako nakapaglinis, ongoing yung lahat ng nangangalakal. Alam niyo naman kung sino 24/7 dyan. Diba? Pag hindi ko kayo nakakutan, tatawag, galit. Pero never ko kayong pinabayaan. Winalisan, ini-sprayan pa yan kung kinakailangan. Sabi nga po ng kapulisan at sa pamumuno po ng DPS, hindi tayo gagawin. Malinis lang po ang harapan natin. Center Island, lahat, hirap na hirap. Pag ganitong oras, tingnan niyo, jumper, susunod ng mga tanso, talagang sabi nila, anarkiya, parang walang gobyerno.
kanya-kanya. Mabanggit ko rin mga nasa loob na sila naman po walang problema na ipapasok naman po yung truck, nakukuha po ng maayos ang kanilang basura. Sa harapan lang po talaga. 2 lanes, 2 lanes na lang po ang ginagamit ng ating motorista. Sana po may magsalita ng mga taga-junk shop para maramdaman naman namin kayo. Kung magagawa ba o kailangan niyo po ng tulong nila, para sila po disiplina. Kung sabihin po natin kung hindi po natin kaya. Para andyan po ang ating kapulisan at ang head ng DPS. Kasi sabi po ng mga karamihan sa junk shop talagang pag nagpili, hindi niyo kaya, di ba? Iiwan yung pinagpilian, bebenta sa inyong kalakal. Ganun lang. Kami taga-dampot, taga-wells sweeper ko, madaling linisin, pero pinakamadaling dumihan uli. Opo, saka naman nakakita. Highway, ang tao pag ganon. Tapos sa Center Island, tawid. Tapos Center Island, tawid. Saka mabanggit ko na rin po, sir, yung inland po, kinausap na rin po namin chairman yan. Wala pong ginagawa sa amin tulong. Pero parte po ng kanilang labas yun no ma'am, no? Lagi pong tambayan po ng mga malapit din po sa presinto. Wala daw po silang pakialam kahit anong namin hingin tulong. Pero part po ng kanilang yun dapat meron silang mga tao na magbabantay. Ano rin po libre din magdumi, magtapon lahat doon, magsunog din po. Tulong-tulong tayo kung sa basura lang sagot ko. Sagutin niyo naman yung tao niyo po sa bawat harapan po ninyo. Maraming salamat po. Salamat po, Mr. Ariel. Any suggestion sa junk shop owners natin o doon sa mga magkakariton para maano natin kung ano yung problema, masolusyonan? Sige, magsalita po tayo. Si Chairman ulit, Ito po, maganda. Pinapatanan ni Nandito Chairman. na ganang mga gawin. Nandito tayo para malaman ang problema. Siyempre kung tahimik kayo, ano mangyari? Ibig niyo sabihin, hindi kayo gagalaw? Hindi pwede yung gano'n. Magsalita kayo kung ano dapat. Ano itutulong namin? At ano itutulong niyo sa amin? Tama ba? Para kami sa inyo Magsalita naman tayo dyan kung ano ba yung nararamdaman nyo ngayon. Hindi pwede matatapos yung meeting na to walang tahimik lang tayo. Ibig sabihin, okay lang. Hindi pwede yan. Salita kayo ngayon. Kanina pa kasi natin sa ICJM. Good morning po sa ating lahat, lalo sa mga kapulisyan sa DPS, sa City Hall, at sa mga kagawad dito kay Chairman. Good morning. Sa sino pang Chairman? Ako may junk shop sa may building 8, harap lang po. Bilang kagawad po, sumusunod naman ako pag nakita niyo yung truck ko, naka-one line. Tapos yung basura ko naman, siyempre kami mga junk shop, may taga-walis din kami, may taga-dampot. Ngayon yung basurero talaga, hindi namin may iwasan may mag-iwan. Ngayon pag nag-iwan yun, siyempre sa amin ang bato agad. Kaya ang nangyayari, linis pa rin namin. Ngayon ganito naman, pag sa double parking o tatlong parada, kasi yung mga side guard po, nasa labas na pumaparada, wala na sa loob. Kaya ang nangyayari, yung mga truck ng junk shop, lumalagpas. Kasi yung mga side guard na sa loob, o kuliglig, o yung kariton man, o ang anumang pangalap buhay nila, nasa labas na rin ang parada. Kaya yung may mga truck ng junk shop, umistel. Ngayon pag dumatay, magkakarga. Ganun po nangyayari. Sa sa double parking o yung dalawang line na lang na nadadaanan. Yun po yung isa pong problema namin. Sa pangalawa naman, yung basura na malalaging na nakikita sa Center Island, hindi po sa junk shop galing. Yung mga basura po yung sa loob na nagtatapon talaga na bata. Kasi yung bata po, nabayaran mo 5 piso, tatapon niya na yan, kahit saan. Kayo na rin po nagsabi na, pag wala yung DPS, may basura na naman. Totoo po yun. Pero ako bilang kagawad dati kasi, hindi ako nagsawang manaway. Siguro nakikita naman kapwa ako junk shop. Kaya, kasi kagawad din ako, kaya nasasaway ko. Ganun po yun. Yan talaga makikita mo lagi yung Center Island, may mga tiles na sira, kubeta na sira. Tapos mga bangko, doon talaga tinatapon, mula doon sa tawid din. Siyempre sa liray tatapon yung sa may harap ng mga may tindahan, hindi pwede, di ba? Kaya Center Island talaga lagi.
Ganun din yun. Saka yung problema rin namin doon, lalo na marami kaming bata, yung nagsusunog, yung usok pupunta rin sa amin. Ngayon pag naamoy ko bilang kagawad, pupuntahan ko. Kaso mamaya papatayin, mamaya na naman sisindihan. Ganun po yun. Kaya maraming po salamat sa inyo lahat, lalo sa mga junk shop ko.